Naalala mo pa ba sila? Sila yung mga batang nagpatawa, nagpaiyak, at minahal natin noong 90s at 2000s. Pero isang araw, bigla na lang silang nawala. Anong nangyari? Sa vlog na ito, babalikan natin ang mga child star na naglaho sa limelight at aalamin natin ang totoong buhay nila ngayon. Grabe, yung iba sa kanila hindi mo aakalaing ganito na pala. Kaya tara, magbalik tanaw tayo at alamin ang mga kwento nila. Ang child star noong dekada 80 at nakipagtulungan kasama ang pinakamalaki at pinakamaliwanag na mga bituin sa sinehan ng Pilipinas. Ang aking pinakadi malilim utang at pinakapaboritong pelikula niya ay ang Inday Bote kasama si Maricel Soriano. Si Christopher Paloma ay isinilang noong 1979 sa lungsod ng Las Piñas. Siya ay panganay sa 3 magkakapatid. Siya ay 47 taong gulang na ngayon. Sa pelikulang Inday Bote siya sumikat, at pelikulang Panday 4 kasama si FPJ, paano siya nagumpisa sa showbiz. Ayon sa kanya, sa palagay ko ay 3 taong gulang lamang ako noon. Ako at ang aking ina ay nagpunta sa Broadcast City sa Old Balara at kilala ngayon bilang istasyon ng RPN 9 upang manood ng isang Pepe Pimentel at Nova Villa show. Nakaupo kami sa harap na hilera nang inanyayahan ako ni Pepe Pimentel na umakyat sa entablado para sa isang mabilis na pakikipanayam. Tinanong niya ako kung maaari ba akong kumanta, sinabi kong oo. Taxel ni Imelda Papin ang kinanta ko tapos tinanong niya ako kung ano ang gusto kong maging paglaki ko. Sinabi ko sa kanya na gusto kong maging isang direktor ng pelikula, nagustuhan nila ako dahil ako ay matalino at tumutugon. Pagkatapos ng programa, tinanong ako ng direktor ng palabas na manatili para sa isang usapan, inalok niya sa akin ang isang papel sa isang programa sa TV drama na tinawag na Gulong ng Buhay. Ikadalawang libro ng programa ng drama na Gulong ng Palad, na may Romnick Sarmenta. Kumikita ako ng 50 piso kada episode. After Gulong ng Buhay, tumito ako sa isang yugto ng Balintataw, at Kulit Bulilit kasabay nina Smokey Manaloto at Lea Salonga. Hindi talaga ako umalis sa showbiz. Ako ay nasa aking kabataan at ang pagkuha ng isang bahagi para sa isang pelikula ay napakahirap dahil sa aking edad. Alinman sa ako ay masyadong matanda para sa isang bahagi ng bata, o ako ay masyadong bata para sa isang pang-adultong bahagi. Kaya hindi ko masabi na umalis ako sa showbiz, ito ay lamang na ang mga alok ng pelikula ay tumigil sa pagpasok, at hindi ko sasabihin na natapos na ang lahat, dahil kung bibigyan ng pagkakataon, gagawin ko itong muli. Nakagawa siya ng 21 mga pelikula. Nagtrabaho ako kasama si Fernando Poe Jr., Maricel Soriano, Ramon Rebele Sr., Ramon Bong Rebele Jr., Eddie Garcia, Rudy Fernandez, Robin Padilla, Philip Salvador, Charito Solis, Paquito Diaz, Dennis Padilla, Manilyn Reynes, Tito Vic at Joey at marami pa. Where are we? Oh, video pala. Aha, this is video. Rockaway. Naaalala mo pa ba si Ana Luna noong 90s? Ito ang buhay ngayon ni Margarita Fuentes na naging tanyag noong dekada 90 dahil sa kanyang titular role sa drama sa TV series na Ana Luna. Isa siya sa mga bida sa bata noong 80s at 90s na pinapaiyak ang lahat dahil sa husay niyang umarte. Si Margarita, sa totoo lang, ay nag-iwan ng marka sa mga manonood sa panahong yun sa industriya ng TV sa Pilipinas. Ang nasabing soap opera ay unang ipinalabas noong November 27, 1989, sa ABS-CBN, tumagal ito ng maraming taon at naipalabas ang huling yugto noong September 29, 1995. Sa huling taon nito, ang RPN ay nagsilbi sa telenovela. Gayunman, isang kontrobersya ang lumitaw ng akusahan ng Kapamilya Network ang pangulo ng RPN na si Jose Mari Gonzalez ng paglabag sa copyright. Ang isa sa kabilang banda, ang serye ay nagpatuloy sa pagpapalabas hanggang 1995, maraming mga veteranyo na artista at artista ang naitampok din sa nasabing serye sa TV na naging isang pangalan ng sambahayan sa panahong yun. Ginawa rin ni Margarita ang mga pelikula tulad ng Makiusap Ka sa Diyos, 1991, at Silang Mga Sisiw sa Lansangan, 1993. Ano ang nangyari kay Margarita Fuentes matapos ang mga pelikula? Ang kanyang tanyag na serye sa TV na Ana Luna, batay sa artikulo, ang dating child star ay nagtapos sa Philippine Women's University, PWU, nagtapos siya ng bachelor's degree sa turismo, maliwanag, napanatili ni Margarita ang isang mababang buhay nang umalis siya sa industriya ng showbiz sa Pilipinas,
Lumitaw na hindi siya aktibo sa social media o marahil ay gumagamit siya ng ibang pangalan. Nababasa sa buong internet, isang artikulo na ang nakasaad tungkol sa Margarita Fuentes, sinasabing ang anak ng dating bituin na si Ana Luna ay mayroon umanong anak ngayon ngunit siya ay nag-iisang magulang dahil hindi umano kinuha ang responsibilidad ng ama nito, single mother na pala siya. Pinili ni Margarita na mag-focus sa kanyang pag-aaral pagkatapos ng ilang showbiz things. Kinuha niya ang turismo, nagtapos, at nababasa sa buong internet. Namuhay ng mas simpleng buhay, maraming tao ang nag-usyoso dahil wala siyang isang social media account sa kanyang pangalan, kahit na isang larawan niya kasama ang kanyang anak ang lumitaw noong nakaraan, ang G. Bulong-bulungan ay hindi nais ng ama na responsibilidad para sa kanyang anak, ngunit, hindi dapat mag-alala si Margarita, ang pagpapalaki sa isang bata na nag-iisa ay mahirap. Maaari pa rin siyang magbigay ng isang magandang bahay para sa kanyang anak kahit na walang asawa, tulad sa teleseryeng Ana Luna. Maipapakita niya sa lahat na palagi siyang tumatayo kahit na nakikipaglaban siya sa mundo. Maaari niyang nakuha dito ang lakas ng loob, kababang loob, pag-ibig, kabaitan, at pagtitiyaga mula kay Ana Luna. Iba-iba man ang naging kapalaran ng mga child star na nakilala natin, isa lang ang sigurado, hindi sukatan ng halaga ang kasikatan, minsan, ang pinakatahimik na buhay, yun pala ang may pinakamalalim na kwento. Kung may natutunan ka sa kwento niya ngayong araw, pindutin mo na ang like at share mo na rin para marami pa ang makaalam, hanggang sa susunod na kwento ng buhay.